What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel and welcome to another episode ng Ensayo. Here I share my training sessions, share some tips, some cues, and hopefully makatulong sa inyo rin sa training ninyo. But for this episode, ibahin naman natin guys. Gagawin natin today is share ko yung parang mga not so obvious or not so common na after office training tips. So, pansin ko, ako kasi tumatanda na and feeling ko some of my viewers are nasa mga adult side na rin. So, share ko yung mga onting tips ko pagdating sa training after office. Kasi, well, I don't know for some of you guys, pero medyo nakaka-drain kasi in comparison to training while or training on a weekend, ganun, or training ng hindi galing sa opisina or hindi galing sa trabaho. Medyo nakakapagod kasi yung work eh. Nakakapagod maging adult, di ba? It's a scam. Pero anyway, ayun, share ko sa inyo yung 7 na nasulat ko na pwedeng makatulong sa atin lahat pagdating sa training after office. So first is parang magkaroon ng transition ritual. So ito kasi parang ginagawa ko to sa basketball before. Yung parang, eto na, transition na maglalaro na ako. Eto na, parang game mode on. So, ganun din siguro yung napansin ko pagdating sa training. Parang meron kang routine na susundan na parang ito na yung pre-game ritual mo na ito yung gagawin ko bago ako magbuhat para mapunta ako dun sa zone na training with intensity, training with intent. Kayo bahala. Pero parang magkaroon kayo ng something na magti-trigger sa inyo na game na, ito na, banat na, seryoso na to, todo na to. Pero, yun, parang, pag malaki kasing bagay yun eh, yung parang sabihin mo ng sarili mo, kahit na di natin napapansin, di ba? Sabihin mo sa sarili mo na, okay, game na pards, game na bro, buhat na tayo. Especially if you're training alone like me, na pag magbubuhat ka, wala kang kasabay, wala kang training partner, walang magmamotivate sa'yo kundi sarili mo and yung routine mo. So, parang meron kang transition ritual or pre-game or pre-buhat na parang ritual or parang, ano mo magandang word? Pero parang ano siya eh, yun. Yung parang ritual talaga eh, diba? Gawin mo para sabihin mo sa sarili mo na game na. Todo na to. Next would be, don't chase PRs at first. Parang minsan kasi ako guilty ako dito. Pupunta ako sa isang training session na parang okay, tatalunin ko yung previous session ko. Na wawarakin ko yung numbers na sinet ko during my last session. Pero I end up parang not doing it kasi nga, yun eh, parang sobrang parang focused ka sa numbers alone. Parang napansin ko sa akin, sa sarili ko now is, if I chase yung numbers, parang madidisappoint ako pag medyo mahina ako during the warm-up or mas pagod ako during that day. Diba, realistically speaking, pagka adult ka na talaga and galing ka sa work, hindi pare-parehas yung energy levels mo. Kahit na kahit anong set mo sa sarili mo na okay, game, rock na ito, parang ganun. Parang ganun. Hindi siya consistent eh. So parang instead na, ang nakatulong sa akin, instead na i-chase ko yung numbers, warakin ko yung numbers than previous last time. Of course, nandun. Pero hindi yun yung main goal mo. Ang main goal ko now is maging flow. Magkaroon ng flow sa training session ko. Yung reps ko consistent. Yung the way I rep it, the way I execute the exercise is consistent. Meron akong rhythm sa breathing. Diba? Hindi ako yung parang hinahabol ko yung hininga ko during my set. Yun, yung parang yung mga ganung bagay, mas magandang i-focus mo yun. Then you can focus on the numbers. Yun yung what I'm trying to say here. Na wag mong isipin na, okay, this time kailangan kong i-beat yung PR ko. Hindi eh. Parang chase consistency first, then tsaka mo i-chase yung numbers. Next na nakatulong sa akin, training after office, is nireduce ko yung decision making ko. Ito yung parang ipi-pre-pick ko na yung mga movements na gagawin ko. Well, of course, it goes without saying na yung training session mo dapat nakaplot na. Hindi ka dapat parang the day or the training session itself mamimili ng exercise selection. Dapat going into the session, meron ka ng workout na susundan. Then,
yun, parang other decisions din. Unang-una dyan is walang negotiating with myself. Alam mo yun, I believe si Kobe nagsabi nito na pag sinabi mo magte-train ka during that day, wala na. Parang okay, sige pupunta na ako sa gym. Malaking bagay yun kasi yun nga, di ba, parang being an adult, sometimes pagod ka na, gusto mo na lang magpahinga, gusto mo na lang umuwi, gusto mo na lang makasama yung mga tao sa paligid mo. Pero if you're consistent or parang if you're driven na i-achieve yung goals mo fitness-wise, walang negotiation with yourself. Gagawin mo siya talaga. Parang go to the gym, wag ka makapag-negotiate sa sarili mo. And maybe I can go further with that. Parang bago ka pumunta sa gym, kailangan naka-pre-pick na yung gym attire mo. Malaking bagay yun, guys. 'Di ba? Parang, well, at least for me, 'di ba? Hindi ka naman magbubuhat na nakapambahay lang. So, especially if nasa commercial gym ka, although you can, pero malaking bagay kasi if naniniwala ako dito na if you look good, you feel good, you train good. So, pre-pick na yung gym attire mo before going to the gym. So, yung mga ganong decision-making kasi na minsan nakakasira ng mood natin papasok ng gym or sa gym mismo pag dun mo na inisip yung gagawin mo, di ba? Ako kasi guilty ako before na parang may dala akong parang isang closet ng gym clothes. Tapos dun ako mamimili. And honestly, nakakatagal pa siya mamili, di ba? Parang ang hassle pa mamili ng damit doon mismo sa training session or parang papunta sa training session. So ako, the day before or even the morning before, nakaayos na talaga yung susuot ko and yung mga ibang decision making or decisions na gagawin ko. So number 4 na nakatulong sa akin is use micro-intention sets. So yung sinasabi ko dito is parang, okay, dito sa exercise na to, magko-focus ako sa stretch ng lats ko, magko-focus ako sa contraction sa chest ko, magko-focus ako sa contraction sa triceps ko. So parang ganun, meron kang certain triggers or certain intentions dun sa set na yun na makakapagsabi na or you can pinpoint na okay, tama yung ginawa ko this set or tama yung ginagawa ko. So may it be stretched muscles or more contraction or a combination of everything. Yung paghinga mo, 'di ba? Parang yun yung maging parang KPIs, 'di ba? Pag mga matatanda alam na yung KPIs na yan sa set mo. So I guess yun, parang hindi ko na masyadong ma-explain pang more than that. Pag sa certain exercise, meron kang certain KPIs na magsasabi na okay, good yung set na to or enough, tama yung ginagawa ko. Number 5, ito, feeling ko mahalaga to eh. Well, at least for me na mahilig sa music and mahilig sa iba't ibang genres ng music. Pumili ka ng music na talagang makakapunta sa'yo sa mood. So, depende yan, di ba? Ako, for me, depende sa akin yan. Sometimes, sobrang ganda ng mood ko, di ba? Pagod ako from work, ganyan. Pagod ako from driving. Pero, maganda yung mood ko. So, pili ako ng something na funky, ganyan. Medyo luma. Para sabayan ko yung mood ko. Pero pag medyo burat ako, yung talagang gigil ako or galit ako or disappointed ako sa day. Kasi, di ba, being an adult, nangyayari siya talaga eh. Pipili ako ng something heavy, something parang talagang screamo. Alam mo yun? Para talagang, lalabas ko yung galit ko doon sa training session. Pero sometimes din, maganda rin mag-train ng walang music. Alam mo yun, yung pagka talagang tahimik yung gym. Well, sometimes nangyayari yan sa commercial gym pero not all the time. Yung walang music. Minsan nasa mood akong ganun. Yung talagang medyo psychopath levels na bubuhat kang walang tugtog. Masaya din yun on certain days. So parang yun, yung nasabi ko lang dito is parang pumili kayo ng vibe or ng music na talagang makakatulong sa inyo sa mismong training session na mag-focus, na go ham, 'di ba? Na make the most out of the training session. Kasi honestly speaking, karamihan sa atin, hindi naman tayo full-time athletes eh. Hindi naman yun yung trabaho natin eh. So, tama lang na mas may energy tayo sa trabaho. Kasi yun yung nagpapakain sa atin eh. Pero ito nga, being a hobby and your passion, our passion, 'di ba? Parang gagawin mo na lang din, why not effortan mo na, 'di ba? Huwag na yung parang bahala na kasi okay lang naman yun, hobby lang naman, 'di ba? I hate that thinking. Okay, number 6. Ito, guilty ako dito before nung nagsistart pa ako. Kasi minsan tinitreat ko yung
training session as a chore na kailangan kong gawin, kailangan kong tapusin, di ba? Treat it like it's a reward na you get to move, di ba? You get to move your body. Grabe, sobrang laking difference nun sa pag-iisip natin, di ba? Na parang isipin mo yung isang bagay, isang chore, or isang burden, tapos yung perspective mo, gawin mo siyang parang reward. Na okay, parang ang ganda ng araw ko today sa trabaho, di ba? I closed that deal, or nagawa ko yung report ng maganda, or parang nakasipsip ako sa boss ko, gano'n, di ba? Tapos, i-treat mo yung sarili mo with a good workout. Ang sarap ng feeling ng gano'n. Sobrang layo. Pagka, di ba, parang masaya ka sa work mo, tapos biglang, shit, kailangan ko pa magbuhat. Pangit yung gano'n thinking. So, sa inyo, natulad ko dati, na nag-guilty doon, nung nag-start pa ako, baguhin na natin yun. Siyempre, hindi naman siya biglaan, di ba? Unti-unti. Itong mga bagay na to, hindi naman siya parang in-a-snap matututunan natin eh. Di ba? Parang it's a learning process na dahan-dahanin natin na magagamit natin throughout our training career. Okay, last not so obvious training tip is magkaroon tayo ng, yun nga, parang KPIs sa whole workout. So, kanina, di ba, parang sa set. Pero now, isipin natin sa buong buhat, sa buong training session. Ano yung magde-decide na ito super okay na training session or parang accomplished in training session ko? So may it be natapos mo yung workout mo na talagang sobrang pagod ka, or solid yung mga top sets mo, or even na nagkaroon ka ng magandang pump na parang, oh shit, magang-maga ako ngayon. Yun yung mga bagay na magandang gawing KPI sa buong training session. Pero syempre kasi 'di ba, parang pagod ka na from work, pagod ka na from life. Pero pag na-define mo yung mga KPIs mo sa sets, sa training sessions, and a combination of these things, hindi naman kailangan lahat to sabay-sabay magawa mo, 'di ba? Ako rin naman, hindi naman to lahat ng 7 na to nagagawa ko talaga consistently kasi syempre tao lang tayo. Pero yun, I always remind myself, ito yung mga bagay na pwede kong gawin for me to have a great training session na talagang mamarkahan ko sa log ko, sa notebook ko na okay, goods, okay yung training session ko. Ang ganda, ang sarap, 'di ba? Todo na to. Goodbye, good night, and bang. Parang ganoon. Parang ganoon yung dating. Pero ayun. Bottom line is, mahirap maging adult, mahirap maghanap ng balance sa trabaho and sa mga hobbies and sa mga passions natin. Pero kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, 'di ba? Gagawin mo eh. And maghahanap ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo na mas mahalin mo siya and mas pagbutihan mo. Diba? Kasi sometimes itong pagbubuhat natin, ang pag-gym, ito na lang nagiging outlet natin. Ito na lang yung bagay na parang magsasabi sa atin na, tao pa ako. Diba? Hindi pa ako robot na puro hanap buhay lang, puro trabaho lang. Diba? Puro intindi lang sa problema. Tao pa rin ako. And mahalaga na itong pag-training natin, itong pagbubuhat natin, itong love natin for fitness, lalo pa natin pagliliman, lalo natin pagbutihan, and i-treat natin siya as a reward. Honestly, ang laking tulong kasi nun, guys. So yun lang. If you like this video, please like the video. Comment down below what would you like to see next. And siguro kung may mga tips kayo na hindi ko nabanggit, di ba? Mamaya, i-leave them down below. Kasi, di ba, palitan tayo dito. Baka mamaya may ginagawa akong kulang, sayang. So, yun lang. Napapansin nyo, parang footlocker tong studio natin. Siguro, pag nabuo ko na talaga lahat, gawa tayo ng studio tour. Sa mga nag-follow sa akin sa Instagram, nakikita nyo to. Maliit lang siya. And sa mga nag-follow sa akin sa TikTok, sa mga, kung gusto nyo makakita ng mga fits ko, mga damitan ko, papunta sa work, go over there, follow me. And, yun lang. I'll see you guys next time. Again, this is Von Campos reminding you to follow your passion. Kahit na 0.1% progress lang everyday, okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Peace!